Okay, tuloy-tuloy lang ating walk-around review. Nandito pa rin tayo ngayon sa Honda Guangzon, Olongapo City Branch para umikot naman dito sa pinakabagong Airblade ng Honda. Yan po yung 160cc. Yes mga brothers, wala naman masyadong nabago sa motorsiklo na ito, kundi yung kanyang makina. And then, konting touch lang ng bagong kulay, emblem at decal works. Yun na, that's it. At yun, syempre, bago natin ituloy yan, mag-intro muna tayo. Okay. Get ready. Drop the beat. Okay, wala tayong masyadong usapin pagdating sa kanyang body design mga brothers, dahil nagkaroon na tayo ng walk around review ng 150 and also nagkaroon na rin tayo ng preview episode ng Airblade 160 nung nasa Vietnam pa lang siya. Ayan, by the way, nilabas ito sa bansa ng Vietnam and then right away, mga ilang months lang kinuha kagad ng Honda Philippines, which is a good thing. Yun naman ang maganda doon, mabilis na mag-release ang Honda ngayon ng mga motorsiklo nila pagkalabas sa Indonesia, Vietnam, Thailand, dinadala agad nila dito. Dati kasi umaabot pa ng taon. Well, anyway, balik tayo dyan. Napansin ko kagad dito, maganda yung approach dito na ginawa ng Honda. Yung emblem dito no, na naka-emboss is bago yung design, tsaka ang ganda ng style, no? Talagang elegante and also premium siya tignan. Airblade. Tapos mapapansin mo sa kanya na ito isa 160 na dahil meron ditong malaking decal o sticker ng 160. Tapos, hindi ako nagkakamali, parang 4 valves ito, parang 4B o something ganun. Pero parang ito yung nagre-represent na 4 na yung valve niya. Ayan. So yung makina nito mga brothers, alam nyo na naman dahil ito parehas lang naman ng PCX 160 at Honda Click 160. At siyempre, kinagandahan, meron na siyang ESP Plus, no? Enhanced Smart Power, no? It's give you fuel efficient at the same time, meron siyang kapangyarihan, no? Power sa kanyang makina na ikaw ay may makukuha. Ayan, so of course, this is a fuel injected na rin. Okay, no? Ikutan muna natin yung motorsiklo. So, napakaganda ng finish niya. Ano kayang klaseng blue ito mga brothers? Tulungan nyo naman ako dyan. Okay? And also yung kanyang pairings, quality, ganun pa rin. Wala nagbago. Sa harap, same pa rin. Yung nakasanayan natin na Airblade 150, ganun pa rin. Dimension, halos same lang. Flat finish ang muffler dito. At the same time, malapad ang muffler. Wala ka masyadong problemahin. Hindi ka mapapaso. Okay? Ito yung kanyang lagayan ng coolant. By the way, liquid cooled po ito. So sa mga biyahe, mga endurance race, kahit matraffic ka, tirikang araw, hindi mag-overheat ang iyong makina dito. As long na maintain mo lang ang level ng coolant, kasi pag natuyo yan, magkakaproblema ka. Yun naman yon. So I think ito na bago ito. I think naalala ko correct nyo ako dyan, pero ito na bago ito. Tsaka gusto ko yung pagkakabagong upholstery ng Airblade. Ayan, ilang style, no? Parang ilan to. Dito may texture. Pagdating dito, plain siya, pero pag kinapa mo o hinawakan mo ang kapit niya, no, masyado siyang tawag dito magaspang. Tas iba na naman dito, parang classic brown, tas ang ganda ng tae. Ito gusto ko ito kasi alam niyo naman more on classic style ako Ayan, ganda rin ng grab bar dito na matte finish na parang matte metallic ang style, which is nag-highlight sa pagka-blue nitong Airblade na ito. And then light silver dito ang kulay. So another highlights na naman. So tingnan natin yung motor pag malayo. Ayan, so body design pa lang tayo mga brothers Ayan, di ba? Ang ganda niya tignan, di ba? Ganda yung pagkaka-blue niya, no? So ano kayang blue yan, no? Comment nyo na lang. Okay. Okay mga brothers, ngayon sakyan natin yung motor para makita natin yung kanyang upholstery o yung seat comfort dito sa motorsiklo. Okay? So dito tayo sa footrest niya. Mamaya na natin check yung seat height footrest muna tayo. Ano to no? Wala siyang floorboard mga brothers. So yung mga traditional na hinahanap natin sa scooter, wala sa kanya pagdating dito sa floorboard o gulay board. And then wala rin siyang hook. So wala tayong masyadong mailalagay dito sa kanyang harap. Dito lang siguro sa kanyang seat sa ilalim na mas pinalaki. I think nasa 23 ata ito, dating 21. Ayan, tapos maglalagay kayo ng top box. Well anyway, dito tayo sa kanyang pwesto, sa kanyang footrest. Meron ka lang ditong option, isa dito, ayan, at saka dito. Ganon din sa kabilang side, no? Yan, parang mga maxi scooter, okay? Yan, tapos yung turn radius ng kanyang manibela, malaki rin. So hindi ka rito mahihirapan mag-maneuver, lalo na sa mga traffic, masisikip na eskinita, ayos na ayos. No? Dahil malaki yung kanyang turn radius, no? Itong kanyang handlebar, okay? Tapos sa keyless ito mga brother, ayan.
Okay, tapos nandito na rin yung button ng seats and also nandito na rin yung button ng fuel. And by the way, nandito na nga rin pala yung kanyang tangke mga brothers. So, ito naman ang kinagandaan. So, less hassle ka na pag magpapagas. Hindi ka na magbubukas ng upuan para tumayo pa, tapos magpapagas, gano'n. So, dito na lang, no, kahit nasa motorsiklo ka lang. Okay? And then dito sa kanyang panel, although hindi natin mapakita sa inyo yung dashboard niya dahil nga hindi pa to activated, pero ito po is sure na digital po ito. Ayan, tapos may mga indicators na kailangan natin, yung kanyang ABS, yung high beam, ayan, yung keyless system niya nandito, yung stop start nandito rin. And then by the way, mayroon nga rin palang feature ito na stop start na humihinto yung motor once na ito ihinto mo sa mga traffic, no, na tumutulong makatipid sa gasolina. Okay, engine check, and then also meron din siyang temperature check. Left and right, good thing magkaiba. And then meron siyang select and set. No, proud emblem ng Honda meron siya dito. Yun lang, tabingin lagay. Ako using ko to just in case to. So may switches sa ritong left and right. Ayan. Ayan. Tapos yung kanyang Brothers on the Wheel, baka naghahanap ka ng motorcycle parts, accessories, and moto gear. Halina't bumisita sa Surfy Motorcycle Store sa Lazada. Sari-saring brand na kilala pagdating sa mga aftermarket, motorcycle parts, gear, and accessories ang ating makikita. Nasulit ang mga presyuhan nito at samahan pa ng vouchers and free shipping. Siguraduhin lang may Lazada apps kayo na gamit sa inyong mga cellphone or pwede nyo itong ma-download sa Google Play Store. Kaya tara at mag-shopping na! horn, low beam and high beam. Wala nga na siyang flasher. Okay lang dahil scooter ito. Ito yung kanyang switch ng stop-start system. Okay, electronic switch. Ayan. Yung handle grips niya, same lang din halos yung texture o yung quality dito sa Wave na bago, no? Okay naman, tapos may end-bar na plastic. Yun, plastic nga lang yung end-bar. Pero at least meron pa rin. Ito yung preno sa kanyang likod at preno sa kanyang harap. Ayan, disc brake sa harapan yan mga brothers na naka-ABS. And sad thing, drum brake pa rin yung preno nito sa likod. Sana ginawa man lang disc brake ng Honda kasi wala na silang binago sa itsura. Sana man lang kahit sa features sa preno, ginawa na ng disc brake, no? Bakit pa marunong ka pa sa akin? Pero siguro, malay natin, mga sa bagong version, palitan nila. Okay, bago natin sakyan yung motorsiklo mga brothers, check natin yung Airblade 160 kung paano mag-side stand. Yan, ganyan din siya, katulad ng Wave. Tamang higa lang, tamang tindig lang din naman, no? So, hindi naman alanganin yung pagkaka-side stand niya, no? Safe naman siya. Okay naman mag-side stand siya. Ayan. Tapos, makikita natin dito yung side stand niya, nakapasok o naka-forward, no? So, hindi alanganin. Meron kasi mga ibang motor na alanganin, pwedeng tumumba. So, grinder mo pa yung side stand. Pero dito, wala kang po problemahin, okay? So, tara, sakyan natin para madamaan natin yung upholstery niya rito na bago. So, yung feel ko rito sa upholstery niya mga brothers, makapit din. Sigurado sa mga biglaan, para sa akin, sa mga biglaan preno, talagang may ipitan ako dito ng yag balls. Pero gusto ko naman yung kanyang seat height, mga brothers. Bakit? Kasi 5'4 lang ako, pero halos lapat na yung aking dalawang paa, lalo na kung may angkas ako dito. So wala akong poproblemahin dito, lalo na yung mga ibang riders dyan na katulad ko lang yung height na hindi nabiyayaan, mga 5'5 pababa. Hindi kayo mahihirapang i-manage yung motor na ito, no? So yung seat height niya napaka-friendly user para sa mga Pilipino. Okay? Ayan. Tapos yung kanyang shock, mga brothers, maswabe, magaang maglaro. Sigurado pag ito minamaneho mo na, ang ganda maglaro ng shock, lalo sa harap. Tapos likod, tama lang din. Yan, nagba-bounce parehas siya. Ang ganda ng bounce, okay na okay, Ayan, sige pa, bounce pa natin. Ayan. Okay yung shock, hindi ako nagbibiro. I think pag ito na-test ride natin, masasabi ko na recommended yung shock nito kahit di na kayo magpalit. Although may kabigatan siya, pero na ko yung motor, na ilalakad ko, no? O na igagalaw ko sa using my foot, no, using ng aking paa, no? So madali ko siyang may atras, may forward, walang problema. Kasi pag ang motor mabigat, mga brothers, sigurado tatayo ka diyan para ilakad diyan. Pero itong Airblade 160, wala akong problema rito. Okay mga brothers, dapo tayo sa kanyang lighting system, okay, no? So same pa rin naman.
LED. Dito tayo sa taillight niya. Ayan, oh, LED yan. Pero itong turn signal lights niya, bulb type pa. Ayan. Pero maganda, nandito siya sa mismong assembly, no? Hindi katulad pag nakalabas kasi ang pangit. Yun yung mga sinaunang style, no? And then kung nahinaan ka, palitan mo na lang din ng LED na ilaw o bumbilya para mas malakas. Pero ito, maliwanag to. Nakita ko to sa mga review. Tapos yung plastic quality, makapal. Ayan, oh, Stanley ang brand. Magandang lente yan o lens ng ilaw yan, mga brothers, pagdating sa motor. And then dito sa harap, ganun pa rin yung itsura ng isang Airblade, mga brothers. Ayan, naka-split ang kanyang headlight. Ayan, LED po yan at maganda dito sa mga ganitong hindi mo makikita yung bumbilya niya. Tago. Yan, ganyan lang. Makikita mo lang yung kanyang pinaka salamin doon sa loob, yung pinaka reflector niya. Ayan. Tapos yung quality ng salamin, ayos, solid din, no? Ito yung DRL, yung daytime running lights niya. Ito, gumuguhit dito. Nakakala mo masungit na eye leak, di ba? And also yung kanyang turn signal lights dito, bulb type pa, na nandito rin mismo sa pinaka headlight niya, no? Ganda talaga ng proportion o yung pagkaka-curve ng kurba ng kanyang mukha dito. Ayan, nagdi-distinguish talaga na isa itong sporty scooter para sa akin, Okay, punta tayo dito sa likurang bahagi, sa baba. Okay. Tingnan natin yung kanyang shock, no? Dual shock po ito, mga master. Mga brothers, na non-adjustable hydraulic shock po. Okay? And of course, ito yung gulong niya is 100 by 80 series po, no? Na ang same din ang brand ng gulong na Chengshin by Vietnam. Tama ba pagkakabigkas ko? This is tubeless. Hindi ako nagkakamali. And also, kinakapa ko, mas mas maganda yung pagkaka-soft compound niya, no? I think makakapit din ito sa kalsada kahit hindi ka na magpalit, no? So, ito po yan, no? 100 by 80 ang size niya, tubeless yan. Tapos, ang dimension niya is 14 inches, okay, na nakamags. Ilang spoke to? 1, 2, 3, 4, 5 spoke na wheel mags, okay? Okay, lipat tayo sa harapan. By the way pala, mga brothers, drum brake pa rin, hindi binago. Okay, dito sa harap, disc brake siya, mga brothers, na Nissin, and then also single caliper ito, and good thing meron itong ABS. Ayan naman, at least kahit pa paano may safety siya sa kanyang preno. Okay, and then 14 inches din yung wheel mags na 5 spoke, no? And also 90 by 80 naman ang size nito sa harapan na gulong, na maliit naman na konti, no? Of course, this is a tubeless, katulad din ng brand sa likod. Ayan, maganda rin yung treads, pang street talaga. And also soft compound naman yung gulong, so kahit wag ka muna magpalit. Okay? And then yung telescopic port niya dito sa front suspension, ito. Ayan, front telescopic port. Okay, mga brothers, usapang makina, this is a 157 ba to be exact, di ako nagkakamali. Pakitag na lang natin dyan. And then also single cylinder, no? 4 stroke, 4 na rin ang valve nito. Yun naman ang kagandahan, kaya sigurado meron na itong power pagdating sa arangkada, no? O sa mismong power ng makina. And of course, this is a fuel injected or PGM FI po, and meron din siyang ESP Plus ng Honda. Yan po yung technology features ng Honda na nagbibigay sa iyo ng power sa makina, at the same time nakakatipid ka naman pagdating sa iyong fuel efficient. And good thing, naka-liquid cooled din ito, mga brothers. Ayan, wala nga lang siyang kickstart, okay, no? So more on electronics na po siya, okay? Ito yung tapakan, di natin to na-discuss kanina, ng iyong pillion. Ang ganda naman ng engagement naman din, tumutunog pa. And plastic lang ito, pero aluminum naman dito yung pinaka footrest, okay? Okay. Well, mga brothers, okay ba sa inyo ang Airblade 160 nitong Honda? Ano ba masasabi nyo, mga brothers? Okay ba sa inyo tong motor na ito kahit walang masyadong binago? Which is yung pinaka changes lang is yung kanyang engine, di ba? Sa kanyang given price. Okay ba sa inyo, mga brothers? Comment nyo naman ang ating mapag-usapan. So sa 4 na 160 series ng Honda scooter, ano sa inyo yung mga paborito nyo? Kasi iba-iba ang function yan kada scooter, di ba? May Click 160, may PCX 160, eto nga Airblade, and then yung ADB coming soon na rin yan. So i-comment nyo rin kung ano yung gusto nyo dyan sa 4 na magkakapatid na yan. And also meron din tayong vlog niyan, pinreview episode natin yan para at least magkaroon pa kayo na mas malalim na detalye o idea para dyan sa mga motorsiklo na yan o scooter na yan. So mga brothers, ako nga po pala si Art ng Short Moto, nagbabalita sa inyo ng mga bagong motorsiklo at mga parating na motorsiklo pa lang dito sa ating Philippine market. Cheers! Bye, have a great time.